Hello! Magandang araw! Sa video na ito ay pag-aaralan natin yung addition of fractions. Okay, meron tayo dito mga examples. Merong similar fractions, magkapareho yung denominator. At meron namang dissimilar fractions. Mas marami yung dissimilar fractions kasi medyo mahirap yung dissimilar fractions. Okay, sagutin na natin ang mga ito. Number 1, 3/8 plus 1/8. Dito, magkapareho yung denominator. Kapag magkapareho yung denominator o yung number na nasa baba, pwede kaagad nating i-add yung fractions. Ang gagawin lamang natin, i-add natin yung numerators, yung number sa taas, at kukopyahin natin itong common denominator. Okay, i-add natin yung numerators. 3 plus 1 equals 4. Then, kukopyahin natin itong common denominator. Hindi natin ito ipa-plus. Ilalagay natin dito ang A. Okay, yung answer natin ay 4/8. Itong 4/8, pwede pa itong mai-reduce sa lowest term. Kukunin natin yung GCF ng numerator at denominator. Okay, so ano yung GCF ng 4 at saka 8? Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 4 at saka 8. Pwede natin kunin yung GCF gamit yung listing method, prime factorization, at continuous division. Sana alam niyo yun. Okay, dito, tingnan niyo yung numerator 4. Ang denominator ay 8. Yung mataas na number ay 8. Ngayon, yung mataas na number, pwede bang ma-divide ng mababang number? Okay, yung 8 ba pwedeng ma-divide ng 4? Pwede. At dahil pwedeng ma-divide yung mataas na number ng mababang number, automatic yung GCF dito ay yung mababang number, yung 4. Technique po yan sa pagkuha ng GCF. Hindi na kailangang gumamit ng continuous division, prime factorization, or listing method sa ganitong sitwasyon. So, i-divide natin ngayon yung numerator na 4 sa 4 at ang denominator i-divide din sa 4 para ma-reduce sa lowest term. Okay. 4 divided by 4 equals 1. 8 divided by 4 equals 2. Ang answer ay, eto, 1/2. Ngayon ay, mag-add naman tayo ng magkaiba yung denominator o yung tinatawag nating dissimilar fractions. 1/5 plus 2/3. Sa pag-add ng dissimilar fractions, ang kailangan nating gawin ay kukunin natin yung LCD, least common denominator. Hindi tayo pwedeng mag-add kaagad ng fractions kapag magkaiba pa yung kanilang denominator. Kaya ang gagawin natin, kukunin natin yung LCD para maka-add tayo. Yung mga paraan sa pagkuha ng LCD, listing method, prime factorization, at continuous division. Okay, pwede rin dito sa example natin, tingnan ninyo yung denominators, yung 5 prime number. Ibig sabihin, yung kanyang factors ay 1 at saka 5 mismo. Ganon din yung 3 prime number. 1 at saka 3 lang yung kanyang factors. Ngayon, para makuha natin yung LCD kaagad, i-multiply lang natin ito. So, ganito yung gagawin natin. 5 times 3 equals 15. Ito na ngayon yung magiging denominator natin. Ito yung LCD. Least common denominator. Ngayon, ilagay natin dito yung plus. Kasi, ang i-add natin dito ay yung numerators, di ba? Kaya, dito na natin sa taas ilagay yung plus. Ngayon, ito yung unang numerator. Dito. Yung dito natin ilalagay. Yung pangalawang numerator, dito natin ilalagay. Tapos, mag-a-add tayo. Dito, kukunin natin. Ito naman yung i-times natin. Itong dalawang ito. 3 times 1 equals 3. Tapos dito, ito naman yung i-multiply natin. 5 times 2 equals 10. Ayan. So, ito na kaagad yung numerators. So, ibig sabihin ito, 3/15 plus 10/15. Okay, yung sunod, i-add na natin, syempre. 3 plus 10 equals 13. At kukupay natin yung LCD na 15.
Yung answer ay 13/15. Itong numerator at denominator, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Ibig sabihin, nasa lowest term na ito. Kaya, eto na yung ating answer. Number 3, 4/10 plus 12/8. Yung denominator magkaiba. Yung gagawin ninyo dito, kukunin niyo yung LCD gamit yung listing method o kaya naman prime factorization o kaya continuous division. Technique po para mas mabilis tayong makapag-add, kailangan nating tingnan yung bawat fraction kung pwedeng i-reduce sa lowest term. Yung 4/10, pwede kaya itong ma-reduce sa lowest term? Pwede. Kung titingnan ninyo kasi itong 4 even number, yung 10 even number. So meron silang factor na 2. Pwede silang ma-divide sa 2. Pwede silang ma-reduce sa lowest term. Ito namang 12 at saka 18. Pwede rin silang ma-divide ng 2 kasi pareho silang even numbers. At saka may iba pa silang common factor na pwedeng maka-divide sa kanila. So ibig sabihin, i-reduce muna natin yung fraction sa lowest term bago mag-add. Ang gagawin lamang natin, i-divide natin itong 4 at saka 10 sa kanilang GCF. Ang GCF ng 4 at saka 10 ay 2. Pareho sila pwedeng i-divide ng 2. Divided by 2. Divided by 2. Ito 4 divided by 2 equals 2. 10 divided by 2 equals 5. Okay, dito naman sa pangalawa. Ano yung GCF ng 12 at 18? Yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 12, pwedeng makadivide sa 18 ay 6. I-divide natin sila sa 6. 6 divided by 6. Ayan. 12 divided by 6 equals 2. 18 divided by 6 equals 3. Yung fraction ay naging 2/5 plus 2/3. Magkaiba pa rin yung denominators. Kukunin natin yung LCD para maka-add tayo. Parehong prime numbers yung denominators, 5 at 3. Para makuha ang LCD kaagad, i-multiply lamang natin. 5 times 3 equals 15. 15 yung LCD. Okay, yung LCD ay 15. At ilalagay natin dito yung bagong numerators sa taas. Dito na natin ilalagay yung plus. Ngayon, yung numerator dito, i-multiply lamang natin ito at saka ito. 3 times 2 equals 6. Okay, dito naman, i-multiply naman natin ito. 5 times 2 equals 10. Next, i-add natin 6 plus 10 equals 16. At kopyahin natin yung LCD na 15. Yung answer ay 16/15. Ngayon, yung numerator ay 16, mas mataas sa denominator. Ang gagawin natin ay isi-simplify natin yung fraction na ito. Kapag ganitong mataas ang numerator sa denominator, para ma-simplify, i-divide lamang natin yung numerator sa denominator. So, ibig sabihin, 16 divided by 15. So, yung answer ay 1 at may remainder na 1. So, ngayon, yung answer na 1, 16 divided by 15, yung quotient ay 1. Ito yung whole number. Ang remainder ay 1. Yun ang numerator. At yung denominator na 15, ganun pa rin. 15. So, eto na ngayon yung final answer. Number 4, 1/6 plus 5/7. Magkaiba yung denominators at kung napapansin niyo, magkasunod yung denominator. Kapag magkasunod yung denominator, napakadaling kunin yung LCD kasi imumultiply lang natin yan para makuha ang LCD. 6 times 7 equals 42. Ang LCD ngayon ay 42. Ang LCD ay 42. Ngayon,
kunin natin yung bagong numerators. Yung unang numerator, para makuha natin, multiply natin ito at ito. 7 times 1 equals 7. Dito naman sa pangalawa, ito naman yung i-multiply natin. 6 times 5 equals 30. Ngayon, i-add na natin. 7 plus 30 equals 37. At kukopyahin natin yung LCD na 42. Yung answer ay 37 over 42. Itong 37 at saka 42, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, nasa lowest term na yan. Ito na yung ating answer. Number 5, 12 eighteenths plus 5 fifteenths. First step, kunin yung LCD. Ngayon, yung denominators, 18 at saka 15. Parehong mataas yung numbers dito. Ngayon, tingnan natin yung bawat fraction kung pwedeng ma-lowest term. Itong 12 eighteenths, pwede bang ma-lowest term? Pwede. Kasi meron silang GCF, yung 12 at 18. I-divide natin sila sa kanilang GCF. Ganon din dito. Pwede nating ma-reduce sa lowest term. So, ang gagawin muna natin, i-reduce sila sa lowest term para bumaba yung numbers natin. Mas madaling makapag-solve. Okay, yung 12 at saka 18, ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 12 at saka sa 18? Kukunin dito yung GCF. Okay, yung GCF ay 6. 6, i-divide sa 6. 12 divided by 6 equals 2. 18 divided by 6 equals 3. Okay, ito naman. Yung 5 fifteenths. I-reduce muna natin sila sa lowest term. Ano yung GCF ng 5 at 15? 5, di ba? Yung 15 pwedeng ma-divide ng 5. Automatic, yung GCF nito ay 5. Okay. 5 divided by 5 equals 1. 15 divided by 5 equals 3. Okay. Ito na ngayon yung bagong fractions natin. 2/3 plus 1/3. Dito, pareho na kaagad yung denominators, di ba? Parehong 3. Pwede na kaagad tayong mag-add. Okay, i-plus lamang natin yung numerators. 2 plus 1 equals 3. Then, kukupihin natin yung common denominator na 3. Yung answer ay 3/3. Improper fraction ito dahil pareho yung numerator at denominator. Kaya, isisimplify natin. I-divide natin yung numerator sa denominator. 3 divided by 3 equals 1. Walang remainder, kaya whole number yung answer. Wala nang fraction. Talagang ito lang yung answer. 1. Last example, 7 over 21 plus 6 over 24. Magkaiba yung denominators, kaya kukunin natin yung LCD. Pero bago natin kunin yung LCD, tingnan natin yung fraction kung pwedeng ma-lowest term para mapababa natin yung numbers. Okay, 7 over 21. Yung 7 at 21, meron bang GCF? Meron. Yung mataas na number na 21, pwede siyang ma-divide ng 7, ng mababang number. Kaya automatic, yung kanilang GCF ay 7. Ang pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 7 at 21 ay 7. 7 divided by 7 equals 1. 21 divided by 7 equals 3. Plus, okay, dito naman, yung 6 at saka 24. Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa? Yung kanilang GCF. Tingnan ninyo, yung mataas na number, 24. Ang mababang number ay 6. Pwede kaya natin ma-divide yung 24 sa 6? Eksakto yung answer? Pwede. So, ibig sabihin, ang GCF nito ay
6 divided by 6. 6 divided by 6 equals 1. 24 divided by 6 equals 4. Okay, yung fraction ay naging 1/3 plus 1/4. Magkaiba pa rin yung kanilang denominators. Kaya, kukunin pa rin natin yung LCD. Magkasunod yung number 3 at saka 4. I-multiply lang natin yung 3 at saka 4 para makuha kaagad yung LCD. 3 times 4 equals 12. So, ang LCD ay 12. Then, ilagay natin yung plus sign dito sa taas. Okay, yung unang numerator dito, i-multiply lamang natin ito at ito. 4 times 1 equals 4. Dito naman sa pangalawa, i-multiply natin ito at ito. 3 times 1 equals 3. Okay, so yung fractions ay naging 4/12 plus 3/12. Last, i-add natin yung numerators. 4 plus 3 equals 7. At kopyahin natin yung LCD na 12. Ayan. Yung answer ay 7/12. Itong 7/12 nasa lowest term na ito. Kasi yung numerator at denominator, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Ito na ngayon yung ating answer.